Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot to. Pakisagot dyan sa baba, ma. Kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok, pasok, pasok. ES lang po. Sir, may we have your reaction to sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng DAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ha, ibig sabihin meron pa rin. Di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude, at saka si J. Guevara. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin, importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni J. Guevara, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po no, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain nung crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Ayun po ang siste ho dito. Sabi niya nga, merong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Ngunit dapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, eto po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magkukonclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion ko ito yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang parang sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayon pa man, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir parang tila, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion. Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadulas si Sir. Kasi tingnan ninyo bigla siyang kumabig ng konti.
Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakinggan. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, yan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyo, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi, Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, sobrang daming galang nun at matapang na si Ungab, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din di ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila ibay daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo, merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ho ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestyon ko lang ito kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan Diba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inuutos nila o niya sa media na ang presidente tanongin. Ituro nyo sa presidente ang sisi, ganun. Sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali. Umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw, pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo, ituro natin, kayong mga media, interviewin nyo Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila.
Kaya